Sa isang demokrasya, ang mga opisyal ng gobyerno ay hindi mga hari o reyna. Sila ay mga lingkod ng bayan. Ang prinsipyong iyan ang sentro ng Artikulo 11 ng Konstitusyon ng Pilipinas noong 1987, pananagutan ng mga opisyal ng bayan. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Talakayin natin ang bawat seksyon upang maunawaan kung paano tinitiyak ng artikulong ito na nananatiling may pananagutan ang mga lingkod bayan sa mga taong kanilang pinaglingkuran. Ang seksyong ito ang moral at pilosopikal na gulugod ng Artikulo 11. Ang katungkulan sa publiko ay isang pagtitiwala ng publiko. Ang mga opisyal at empleyado ng publiko ay dapat na laging may pananagutan sa mga tao. Paglingkuran sila ng buong pananagutan, integridad, katapatan at kahusayan, kumilos ng may pagkamakabayan at katarungan, at mamuhay ng simple. Ibig sabihin, ang mga opisyal ng publiko ay hindi nakataas sa mga tao. Sila ay pinagkatiwalaan ng kapangyarihan at dapat itong gamitin ng may dangal, kapakumbabaan at transparency. Nagtatakda rin ito ng pamantayan ng pag-uugali, integridad, katarungan at kahinhinan, hindi pagmamalabis o korupsyon. Nililimitahan ng seksyong ito ang impeachment sa mga pinakamataas na opisyal lamang. Ang presidente, vice-presidente, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commission, tulad ng COMELEC, COA, Civil Service Commission, at ang Ombudsman. Maari silang ma-impeach dahil sa kasalanang paglabag sa konstitusyon, pagtataksil, panunuhol, graft and corruption, iba pang matataas na krimen at pagtataksil sa tiwala ng publiko. Nagtatakda ang seksyong ito ng mga pananggalang sa konstitusyon upang ang mga tunay na mabibigat na pagkakasala lamang ang maaring magresulta sa pagtanggal ng mga nangungunang opisyal na nagpoprotekta sa katatagan at pananagutan. Ito ang pinakamahaba at, sa totoo lang, pinakamahirap na seksyon sa Artikulo 11. Dito nakasulat ang bawat hakbang kung paano gumagana ang impeachment. Kaya ganito ang takbo nito. Una, ang paghahain. Ang isang mamamayan ay pwedeng magsimula ng reklamo para sa impeachment, pero kailangan itong suportahan ng isang miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Susunod ay ang pagsusuri ng komite. Susuri ng isang komite ang reklamo na pwedeng magdaos ng mga pagdinig at magpasya kung may sapat na batayan ito. Kung irerekomenda ng komite, boboto ang buong kapulungan. Kailangan ng suporta ng hindi bababa sa sangkatlo ng mga miyembro ng kapulungan para umusad ito. Ngayon, kung direktang ihahain ito ng sangkatlo ng lahat ng miyembro ng kapulungan, ang reklamo ay direktang mapupunta sa paglilitis, hindi na dadaan sa pagsusuri ng komite. Pagkatapos ay ang paglilitis sa Senado, kung saan ang Senado ang gaganap bilang korte ng impeachment. At kung ang Pangulo ang nililitis, ang punong mahistrado ang mamumuno. Tungkol naman sa hatol, pwedeng tanggalin ng Senado ang opisyal sa pwesto at ipagbawal silang humawak ng anumang pwesto sa hinaharap. Gayunpaman, maari pa rin silang maharap sa kasong kriminal sa korte. Mayroon ding panuntunan na 1 taon, isang impeachment case lamang bawat opisyal ang pwedeng ihain sa loob ng 1 taon. Ang sistemang ito, sa totoo lang, ay pumipigil sa pag-abuso sa impeachment at tinitiyak ang isang patas at nararapat na proseso. Ang kasalukuyang anti-graft court na kilala bilang Sandigan Bayan ay magpapatuloy sa paggana at gagamitin ang jurisdiksyon nito tulad ng kasalukuyan o sa hinaharap na maaring itakda ng batas. Ginagarantiya nito ang pagkakaroon ng isang espesyal na korte para hawakan ang mga kaso ng korupsyon at pang-abuso sa kapangyarihan na kinasasangkutan ng mga opisyal ng gobyerno. Ang Sandigan Bayan, sa totoo lang, ay may mahalagang papel sa pagpapatupad ng panananagutan at pagtiyak na walang opisyal ang makakatakas sa hustisya. Ang mga seksyon na ito ay nagtatatag ng opisina ng Ombudsman, na kilala rin bilang Tanod Bayan. Ito ay isang independenteng ahensya na nilikha upang mag-imbestiga at maglitis ng korupsyon sa gobyerno. Tinutukoy ng Seksyon 5 ang istruktura, isang ombudsman na may mga kinatawan para sa Luzon, Visayas, Mindanao at militar. Tinitiyak ng Seksyon 6 ang pagpapatuloy ng opisina ng espesyal na tagausig. Detalyado sa Seksyon 7 ang mga kwalifikasyon, natural-born na Pilipino, 40 taong gulang pataas, 10 taon bilang hukom o abogado at napatunayang malaya at may integridad.
Ipinaliliwanag ng Section 8 ang proseso ng paghirang, pinipili ang Ombudsman ng Pangulo mula sa listahan na isinumite ng Judicial and Bar Council, hindi na kailangan ng kumpirmasyon ng Kongreso. Itinatakda ng Section 9 ang 7 taong termino ng walang muling paghirang at pinibigyan sila ng ranggo, suweldo, at mga pribilehiyo ng mga pinuno ng mga komisyong konstitusyonal. Ang disenyo na ito talaga ay tinitiyak na ang ombudsman ay malaya, kwalipikado, at hindi madaling maimpluwensyahan ng pampulitikang panggigipit. Ang ombudsman at ang kanyang mga deputy ay dapat kumilos agad sa mga reklamo at ipaalam sa mga nagreklamo ang ginawang aksyon. Ipinag-utos nito ang mahusay na paghawak ng mga reklamo. Ang naantalang hustisya ay maaring maging hustisyang ipinagkait, kaya tinitiyak ng seksyong ito na makakakuha ang publiko ng mga sagot at aksyon. Ang Seksyon 13 ay nagbibigay sa ombudsman ng malawak na kapangyarihan, tulad ng pagsisiyasat sa mga illegal, hindi makatarungan o hindi epektibong kilos ng mga opisyal, pagdidirekta ng mga aksyon para itama ang mali at pagrekomenda ng mga parusa. Pagsusuri ng mga record at paghingi ng tulong, paglalabas ng mga natuklasan sa publiko, at pagmumungkahi ng mga reforma. Pagpapatupad ng sarili nitong mga patakaran. Ang ombudsman ay hindi lang isang simbolo, mayroon itong tunay na kapangyarihang legal para labanan ang korupsyon at masamang pamamahala. Para manatiling tunay na malaya, ang Office of the Ombudsman ay binigyan ng kalayaan sa pananalapi. Ibig sabihin, kinokontrol nito ang sarili nitong budget na dapat automatiko at regular na inilalabas. Pinipigilan nito ang mga politiko na gamitin ang budget bilang sandata para patahimikin o pilitin ang ombudsman. Walang takdang panahon para mabawi ang kayamanang ninakaw mula sa bayan. Ang karapatan ng Estado na bawiin ang mga ari-ariang ilegal na nakuha ay hindi pipigilan ng paggalipas ng panahon, pagpapabaya o pagbabawal. Ang mga ninakaw na ari-arian ng publiko ay dapat mabawi gaano man katagal na ito nakuha. Ipinagbabawal ng seksyong ito sa mga matataas na opisyal na tumanggap ng pautang o garantiya mula sa mga bangko ng gobyerno habang sila ay nasa puwesto. Nakakatulong ito upang maiwasan ang salungatan ng interes at maprotektahan ang pondo ng bayan mula sa paggamit para sa pansariling kapakinabangan. Ang lahat ng opisyal ng gobyerno ay kailangang magsumite ng SALN, isang sinumpaang pahayag ng kanilang mga ari-arian, utang at pinansyal na interes, sa pag-upo sa pwesto, taon-taon at sa paghihiwalay sa pwesto. Para sa mga matataas na opisyal, ang mga pahayag na ito ay dapat isapubliko. Nakakatulong ito upang masubaybayan ang hindi may paliwanag na yaman at maiwasan ang katiwalian. Ang mga opisyal ng gobyerno ay dapat manatiling tapat sa republika at sa konstitusyon. Sinumang opisyal na magtatangkang magpalit ng pagkamamayan o lumipat ng bansa habang nasa katungkulan ay lumalabag sa tiwalang iyon. Ang pagtataksil sa Estado ay itinuturing na isang gawaing may kaparusyahan sa ilalim ng batas. Ang Artikulo 11 ng Konstitusyon ng 1987 ay higit pa sa isang legal na dokumento. Ito ang moral na batayan ng pamumuno sa Pilipinas. Pinapaalalahanan nito ang bawat opisyal ng gobyerno na ang tunay na amo ay ang mamamayang Pilipino. Protektahan natin ang prinsipyong ito. Humingi tayo ng pananagutan. Mag-subscribe at ibahagi ang video na ito para maikalat ang kaalaman tungkol sa inyong mga karapatan at responsibilidad sa konstitusyon.